Infinix 034G versus kay Tecno Camon 20S Pro 5G. Alin kaya sa dalawang smartphone tong worth it bilhin? Pagdating sa may camera, sa may display, sa may gaming, at overall na mga specs nila. Dedicate yung kanilang SRP ng dalawang smartphone na to. 10,000 si Infinix at 11,500 naman si Tecno. Sa mga package nila, meron 33 watts sa charger si Tecno at meron siyang jelly case, saka earphone na kasama. 45 watts naman si Infinix, pero wala siyang earphone na kasama, pero meron din siyang jelly case. Sa mid display lang merong malaking difference dahil meron 6.78 inches na merong AMOLED curved display si Infinix at 6.67 inches naman na merong AMOLED flat display si Tecno. At press sila na merong 120Hz sa refresh rate at 1080p resolution. Kung ako pipili sa dalawang smartphone na to, pagdating sa mid display saka sa mid design nga, itong si Infinix syempre ang pipiliin ko. Dahil sobrang ganda ng kanyang design at sobrang ganda ng display. Napakalakas makasosyal lang smartphone na to compare nga sa mga flat display na mga pangkaraniwan na. Pero syempre babagsak naman na to sa may preferred na mismong gagamit. Dahil pareho naman sila mayroong pros and cons. Ang mga display saka mga design nila. Sobrang ganda nga ng Infinix pero nakakatakot naman siya maibagsak nga natin. Dahil sigurado mas malaki yung chance na mabasag siya. Compare sa may AMOLED flat display. Tapos naka leather back design pa si Tecno. Na hindi agad mababasag. Display pa lang tayo pero ang laki na ng mga difference sila. Dito naman tayo sa may gaming saka sa may camera. Isang mabilis lang dito sa may Mobile Legends. Kahit sino ang piliin mo sa dalawang smartphone na to, okay na okay naman yan silang dalawa. Dahil hindi naman kailangan ng malakas na GPU yung Mobile Legends. Yung Helio G99 na processor ni Infinix, sapat na dito sa may Mobile Legends. Dahil meron naman siyang super na refresh rate at ultra na graphics. Pero syempre iba pa rin ang Dimensity 8020, malakas talaga to. Pero kung pang Mobile Legends lang, super sapat ng G99. Kung ipang Mobile Legends mo lang 8020 na processor, hindi mo masusulit ang pinaka-performance niya. Itong si Tecno nga. Dahil parang kang bumili ng sports car, pero gagamitin mo lang pang service papuntang SM. Dahil masusulit mo lang ang performance ng Tecno Camon 20S Pro 5G kung gagamitin mo siya sa mga gaming na matataas yung mga graphics. Katulad nga itong si Mir 4. Sa gandang graphics na to, pero kaya-kaya siya ng Tecno Camon 20S Pro 5G. Pero kung susubukan mo na nga siyang laruin sa may 030, doon mo na mararamdaman na mahina talaga ang G99 na processor. Sa Call of Duty Mobile naman, pareha sila na okay naman sa may multiplayer, saka sa may Battle Royale. Pero syempre, mas pataas ang graphics ni Tecno dito, compare nga kay Infinix. Well, kasi isa lang naman ang point ko dito. Si Tecno, kunin mo kung gaming talaga ang priority mo. Dahil napakalayo ng difference nila sa mga performance nila. Ito yung Pro Web sa may Antutu score nila. Sa camera actually, nandito na tayo sa may point na lahat naman ng smartphone sa ganitong presyo. Talaga maganda naman ang mga camera nila. Yan yung mga naging sample ko sa kanila. Goods na goods naman silang pares dito para sa akin. Kahit sinong mapili nyo sa dalawang smartphone na yan, hindi kayo mabibigo sa mga camera nila. At di kayo magsisisi sigurado. Kung megapixel naman na mahalaga sa inyo, itong Infinix ang kunin nyo. Dahil meron nga siyang 108 megapixel na main camera. Tapos saka 64 megapixel lang si Tecno. Pero hindi naman sobrang laki ng difference niya sa may actual na quality na. Itong 64 megapixel, still marino pa rin yung pagka-zoom natin. Ang malaking difference lang nila sa camera is itong sa may video quality nila. Dahil merong 4K na video itong si Tecno, habang hanggang 1080p lang si Infinix. Yan yung mga sample ng video nila sa may 1080p resolution. Kaya para sa akin kung camera ang mahalaga sa inyo, ay suggest si Tecno ang kunin nyo. Pero hindi naman ibig sabihin pangit yung camera ni Infinix. Goods pa rin yan para sa akin. Sadyang mas malaki lang yung lamang ni Tecno compare kay Infinix dyan. Still guys, nakadepende pa rin naman yan sa mga gagawin nyo sa smartphone na yan. Si Tecno ang kunin mo kung camera ang kailangan nyo sa kapang gaming. Kaso maganda naman design ni Infinix saka sa mid-display. Ay suggest si 030 ang kunin nyo kung hindi ka naman heavy duty gamer at gusto mo lang ng simple na smartphone pero malakas ang dating. Compare nga kay Tecno na pangkaraniwan na yung itsura niya. Pero hindi naman basta-basta ang camera saka ang processor. Then si Infinix sobrang ganda niya. Kaso kasing lakas lang siya ng Infinix Hot 40 Pro na meron 7,000 na SRP. Pero pareho naman sulit ang mga smartphone na yan. Depende na lang sa mga pangangailangan nyo. Almunti ko na makakalimutan. Naka 5G nga rin pala si Tecno. At 4G lang si Infinix. At yun guys yung mabilis na comparison natin. Thanks for watching.